Inilabas na ng Quezon City LGU ang resulta ng kanilang pagsusuri sa flood control project sa lungsod. Karamihan raw sa mga ito lumabag sa city ordinance. Narito ang agenda report ni Andrea Salve. Patuloy din ang pag-iimbestiga ng Quezon City sa flood control project sa syudad. Isa sa key findings ng local government ang proyekto sa kahabaan ng San Juan River na umaabot umano sa 66 phases. Sa sumbong sa Pangulo website, 23 lang ang may completion date sa pagitan ng November 2022 hanggang November 2023. Doon sa project title na uploaded and reported, wala rin siyang limits. So yun nga, kung 3.4 kilometers yung stretch ng San Juan River sa Quezon City, saan doon? Hindi natin alam. Pero we will look into it if we will be requesting other documents from DPWH. Bagaman ito lang ang umabot sa ganito kalaking bilang, 8 pang proyekto sa District 2 ang nakitaan ng kaparehong sitwasyon. 5 rito ang umabot sa Phase 8 at ang 3 ay umabot sa Phase 9. Gaya ng unang naobserbahang pattern sa flood control projects nationwide, 16 sa Quezon City ang may kaparehong contract amount sa iba pang projects. 25 naman ang magkakatulad ang Approved Budget for Contract o ABC. Sa kabuuang pagsisiyasat ng QCLGU, nasa 254 ang bilang ng flood control project sa lungsod na nagkakahalaga ng approximately 14.34 billion pesos. 2 lang dito ang may Certificate of Coordination. Ang natira ay lumabag sa City Ordinance SP 2939 Series of 2020 na nag-aata sa national agencies gaya ng Department of Public Works and Highways na makipag-ugnayan sa LGU hinggil sa kanilang mga proyekto. So hindi natin alam kung bakit tinutuloy. So outright violation siya ng 3 policies kanina na minention natin. I feel frustrated and I feel angry because parang dinidisrespect ang local governments, no? When in fact ang local government code is very strict with regards to the autonomy of local governments. 3 projects na ang pinadalhan ng letter of objection ng city government. Yan ay dahil tinayo ang mga pumping station na ito sa non-buildable area na malinaw na paglabag sa water code. Feeling ko bilyon ang nasasayang na pera ng bayan. So if there was really that real political will to resolve flooding, I believe that this amount that has been wasted would already have been sufficient towards addressing this problem. Sa hinuha ni Mayor Belmonte, meron daw kuntsabahan na nangyayari sa likod ng mga proyektong ito. Tumanggi muna siyang magturo kung sino ba talaga ang dapat managot sa issue. Ang kanila na lang inaasahan ay mas mapaigting pa ang ugnayan ng national at local government sa pamamagitan ng isang batas na aaprubahan ng Kongreso. Para sa agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel.